Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa GMRC Quarter 2, Week 6, Day 1, Kalinisan sa Tahanan. Nakikilala niyo ba ang ginagawa ng pamilya sa larawan? O sila ay sama-samang naglilinis. Ginagawa niyo rin ba ito? Kung ginagawa niyo, mahusay. Basahin niyo nga ito. Kalinisan. Sa araw na ito, inaasang matutukoy ninyo ang mga paraan ng kalinisan sa tahanan. So, itaas ang mga kamay kung ang pamilya mo ay naglilinis ng tahanan. O, syempre, dapat lahat kayo, no? Kasi, wala naman sigurong pamilya na hindi naglilinis, no? Pero dapat palagi, araw-araw. So, tandaan na ang kalinisan sa tahanan ay pagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Makinig ng mabuti sa ating gagawin. Una, ipapakita ko muli ang larawan sa inyong lahat. Ikalawa, itaas ang kamay kung alam mo ang ginagawa sa larawan. Ikatlo, ayan, ayan, syempre hindi ko na kayo matatawag dahil naka-online tayo, no? So, eto, anong ginagawa? Sama-sama silang naglilinis. So, sa tahanan, hindi lang dapat si nanay ang naglilinis. Dapat lahat ng miyembro ng pamilya ay naglilinis. No, para tulong-tulong. Para mabilis matapos. At syempre, alam nyo yung pakiramdam kung gaano kahirap maglinis para hindi rin kayo magkakalat. Ating subukang basahin ang mga paraan ng kalinisan ng sabay-sabay. Kung hindi pa alam, ulitin nyo ang aking sasabihin. Pagwawalis ng sahig. Ulitin nyo nga. Pagpupunas ng gamit. Pagdidilig ng halaman. Paghugas ng plato. Pagligpit ng pinagkainan. Tukuyin ang paraan ng kalinisan na nakikita sa larawan. O anong ginagawa ng nasa larawan? Yan, pagwawalis ng sahig. O ginagawa nyo ba yan sa inyong tahanan? O kung ginagawa nyo, mahusay. So bilang grade 1, dapat kayang-kaya nyo na itong gawin. Pagpupunas ng bintana. Ginagawa nyo ba ito? O, syempre, dapat ginagawa yan kasi hindi lang naman sahig ang nadudumihan. May mga kumakapit na gabok sa ating mga bintana, kaya dapat pinupunasan natin ito. Pagdidilig ng halaman. O, yan. So, nagdidilig ba kayo ng halaman? O, dapat dinidiligan natin sila, no? Kasi kawawa naman sila. Hindi sila nakakapagsalita, pero dapat natin silang alagaan. Kasi kung nakakapagsalita lang sila, di natin sila inalagaan, malamang umiiyak na sila kasi hindi sila naaalagaan. Pagpunas ng pinagkainan. O kayang-kaya nyo na ang gawin yan, kaya dapat hindi na iuutos sa inyo. No, bilang tulong nyo sa nanay at tatay, kayo na dapat ang nagpupunas ng pinagkainan. Pag hindi kasi ang pinunasan, pupunta dyan yung langaw, ipis, o yan, gustong-gusto nila yan kasi kakainin nila yung mga tira-tira. So, dadami yung mga insekto na may mga dalang mga bakterya at germs sa ating tahanan na maaaring magdala ng sakit. O, anong ginagawa dito? Ayan, paghuhugas ng plato. Kapag abot nyo na yung inyong hugasan, pwede na kayong maghugas. O kaya naman, pwede kayong kumuha ng tungtungan na safe, no, na hindi kayo malalaglag para makapaghugas kayo. Yung mga maliliit na kaya nyong i-handle, o yan, kagaya ng mga baso, kutsara, tinidor, pwede nyo na yung hugasan. O, ating muling basahin ng mga paraan ng kalinisan ng sabay-sabay. O, sabayan nyo ako. Pagwawalis ng sahig. Pagpupunas ng gamit. Pagdidilig ng halaman. Paghugas ng plato. Pagligpit ng pinagkainan. Bakit natin nililinisan ng ating tahanan? O, syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, ang tahanan na malinis ay nakakatulong para makaiwas tayo sa sakit. At saka, ang sarap, nakaka-relax, no, sa pakiramdam kapag malinis ang tahanan. O, pansinin nyo ba kapag makalat ang tahanan, di ba nagagalit si nanay? So, nakaka-relax ba yun? Syempre, hindi.
O, para maalagaan ang kapaligiran. O yan, isa yan sa dahilan kung bakit kailangan nating panatilihing malinis ang ating lugar. Para makaiwas sa sakit. Para maging ligtas tayo. Halimbawa, yung mga kutsara, tinidor, kutsilyo, wala siya sa lugar tapos nakakalat. So, pwede kayong maaksidente. Yan, hindi kayo magiging ligtas. Nakakalat yung mga bawa posporo, lighter, tas nilaruan ng kapatid nyo, hindi nyo iniligpit. So, pwedeng magkaroon ng sunog. O kaya naman, nagkaroon ng spark, may mga nakakalat na papel. Mabilis kakalat ang sunog dahil sa mga nakakalat na papel. Ang kalinisan sa tahanan ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Ating palaging linisan ang ating tahanan. No, ang sarap umupo at mag-relax kapag malinis ang tahanan. Nakakapag-init ng ulo kapag madumi ang paligid. Yan. So kaya kailangan lagi tayong may malinis na kapaligiran. Ngayon, tukuyin ang mga paraan ng kalinisan sa tahanan. Sabihin ang tamang letra ng larawan. O, pagwawalis ng sahig sa sala ng tahanan. Alin dito yon? A, B, C, D, or E? O, ang sagot nyo ba ay D? O, tama kayo. Next. Pagpupunas ng mga bintana. Anong letter yon? O, letter B. Very good. Pagdidilig ng halaman. O, letter C. Paghuhugas ng plato. O, letter ano yon? Letter E. Pagpupunas ng pinagkainan. O, letter B. So, ano-ano mga natutunan sa ating gawain? O, natutunan natin ang wastong paraan ng kalinisan. So, bakit mahalagang maipahayag na ang kalinisan sa tahanan ay nagpapakita ng pangangalaga ng kapaligiran? O, kasi dito nag-uumpisa ang isang maayos na tahanan. No? Kapag tayo ay una, di ba, no, nakaraan, tinalakay natin ang pagiging madasalin. Ayan, kaakibat ng pagiging madasalin, ang pagiging malinis. No? Kasi, syempre, nagiging mabuti tayo. O, kasama sa pagiging mabuti, ang pagiging malinis. Kalinisan. Ang kalinisan ay tumutukoy sa lahat ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak na walang dumi at maayos ang isang bagay o kapaligiran. Mga halimbawa ng paraan ng kalinisan sa tahanan. O, ulitin natin to, sabay-sabay nating basahin. Pagwawalis ng sahig. Ulitin nyo nga. Pagpupunas ng bintana. Pagdidilig ng halaman. Pagpupunas ng pinagkainan. Paghugas ng plato. Ngayon, makinig sa sasabihin ko. Isulat ang check o sabihin ang check kung ang sasabihin ko ay paraan ng kalinisan sa tahanan at X kung hindi. Maglaba ng mga maduduming damit. O, check or X. So, ito ay, syempre, yan ay check. Okay, next. Paglampaso ng sahig. O, ito ay check. Pagwawalis sa labas ng tahanan. O, syempre, check pa rin. Pagtabi ng mga gamit sa silid tulugan. O, check yan, no? Ito madalas maraming bata ang hindi nagliligpit ng laruan. Dapat liligpitin natin yung laruan natin, no? Next, paghugas ng maduming gamit. O, check yan. So, lahat ng yon ay paraan ng kalinisan sa tahanan. Yan. So, naway marami kayong natutunan. Isabuhay natin ang ating mga natututunan. No? Mahalaga na ginagawa natin ito sa ating tahanan. Hindi lang dapat ito nasa isip natin. Dapat ito ay inyong isinasagawa. Okay? So, abangan ang ating susunod na lesson. Paalam!